Eto na mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa balitang Pinoy TV mga kapatid na ang title booking na. Kakapasok lang, bigla lahat. Breaking news, Lisa booking dito. Yan, puro patanong ito'y. May kumanta na. Sino ang kumanta at magkakaalaman na? Ano kaya ang sinasabi ni Sir Coach Oli dito? Kung ready na kayo, simulan na po nating panoorin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Yes. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, update tayo sa mga balita at kaganapan ngayon. Eto na mga kaibigan. Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng Ghost Projects. Matindi to. A private citizen filed a letter of Narito ang balitang Pinoy Ay. TV. Ay, mukhang matindihan to mga kapatid. Okay. Ito po ang magiging topic natin for today. Lisa, inamin na malapit sa kontraktor na talamak sa Ghost Projects. Siyempre, First Lady yan eh. Naman. Pangatlo, DPWH, sinunog, di umano ni Marcos. Pang-apat, ICI, ila-live na. Nako, yan po ang magandang talakayan. Matagal nating nire-request yan. Ngunit, subalit, datapwat, pag-uusapan natin. Meron akong nakikitang katarantaduhang nangyayari dyan. Panglima, flood control at classroom projects ni Marcos. Oh. Ayan. Yan po ang ating magiging topic for today. Hindi na po Bigla ko lang naalala, kamusta na kaya yung mga pabahay ni PBBM, no? Di ba milyon-milyon pabahay daw yun? Tama ba? Ilan na ba yung mga pabahay na yun? Nakalimutan na rin ng mga taong bayan yung yung pabahay na yun, ano? po natin pagtatagalin, pero ako po yung nagre-request sana po pagpasok nyo pa lang, i-like po ninyo ang vlog na ito. Napaka-importante sa akin yan. And doon sa mga hindi pa po subscriber, muli po nagpapaalala tayo, subscribe po kayo dito sa channel na Coach Oli News PH. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng Ghost Projects. Matindi to. a private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Lisa Marcos Oy. and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Ayan, yung kontraktor, okay, may nag-file na imbestigahan yung connection nitong si Maynard kay Lisa Marcos. Unang-una po ay Ang una, nakakalungkot po. Unang-una po, nakalulungkot ang presidente. Oo, ganyan lagi sinasabi niya. Una po ay nakakalungkot. Nakakabagot. Duterte na naman na may kasalanan. Hindi, joke lang. Sige, tignan natin. At dahil siya ay nagtatrabaho. Yan naman to si ano. ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Oy. Na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment Suka para pala dating yan sa ICI. Naku, para lang pinabili ng suka. Oy. Talagang medyo iba na level ni Claire ngayon, alta sa syudad na. Alta na kung makapagsalita si Claire. Para lang pinabili ng suka yan. He's nobody. Yan. Yung nagrereklamo ngayon sa administrasyon, yung nagrereklamo ngayon, ang tingin ni Claire, parang pinabili ng suka. Ayan. Talaga na. Ay. So, ibig sabihin pala, kailangan kung may magre-reklamo, mataas na tao, no? Parang hindi niya tinitik. Ibig sabihin, pag may kababayan sa yung lalapit at magsusumbong sa'yo, ba't sino ka ba? Parang ganon. So, kailangan may mataas, may mababa. Allah. Okay, tuloy tayo. Parang kumikita na, ha? Talagang mayaman ka na. Ano na kaya sasakyan nitong si Claire? Talagang tingin na sa mga ibang nating mababang Kaya kababayan nga ay parang pinabili lang ng suka. Yun nga naiisip ko, mamen. Ibig sabihin, kailangan ba yung magsusumbong sa'yo, malaking tao, no? Pag maliit na tao, hindi mo paniniwalaan. Ganun ba yun? Pagpasensyahan nyo na kami. Ha? Hindi naman kami lahat ay kasing yaman mo. Lalong-lalo na yung mga naiupo ni Bongbong Marcos at malalakas kay Bongbong Marcos. Wala po kaming diyang kita. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander
Maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang. Kay First Lady Ha? Wala. Si PBBM meron. Wala rin, no? Ay! Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Hoy. Pangatlong tanong, Ito simple lang. Meron kayong pagka binibintang kayo sa mga iba na malapit na kontraktor na may anomalya, halimbawa sa senador, Ah, 'di ba? Ganon din naman kay Lisa. Siguro dapat maging bukas po kayo magpaimbestiga. yes, Dahil sabi mo nga ang pinag-uusapan dito ay ang mandato ng ICI. At ang mandato ng ICI, ano ang unang letra? I, independent. yes. Ibig sabihin nun, hiwala yon sa kapangyarihan ng presidente. So dapat, bukas ka rin maimbestigahan. Yes. Di ba? Bakit sasabihin nyo ganito, ganyan? Bali, ang pagkakaintindi ko rito pag may magre-reklamo, ba't sino ka ba? Independent kami. Pero independent pala eh. Di, ayaw mo magsalita yon. Pag may tinuro, imbestigahan nyo. Hindi yung kung sino yung magtuturo, yun yung imbestigahan nyo. Tapos pag medyo mababang tao ba para sa inyo, sino ba to? Parang bumili na suka. Parang gano'n parang gano'n. Grabe naman, wow. Only in the administration. Hindi, dapat ang hamon mo, hindi yung nangiinsulto kayo ng Tama. maliliit sa mga pobre. Paningin nila. Hindi, dapat sana ay natutuwa kayo dahil tumutulak po ang investigasyon. Tama. Pinagmamalaki nyo ang ICI. Oo, imbestigahan nyo to. Dapat nga kayo mismo nagpipresentay. Imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. Sabi ni Chavit, marami raw dyan ang diskaya. Oh, di ba? Tulad niya si Chavit Simpson. Oh, may tinuturo. Ngayon siya pa unang nakasuhan. Sabi nga ng ganun eh. Bakit ako pa unang nakasuhan? Bali, may nakita lang akong post. Ewan ko kung sinabi niya yun. Putik niyan, kakasumbong nung sino mga nagsusumbong, yun yung kinakasuhan. Pero yung itinuturo, lang. Tignan nyo Ilocos Norte. Oh, ba't magpasa hanggang ngayon, wala pa silang ipinapakita. Okay naman ang Ilocos Norte. Naman ganun, anak ng teteng. Ay, nako. Dapat nagkukusang loob na nga kayo eh. Oo, Di ba? Oo. Para maipagmalaki nyo yung ICI na tinayo ninyo, ay talagang sadyang walang sinisino. Yes. Dapat ganoon ang reaction, Claire. Hindi laging defensive. Kasi nagmumukha kang guilty. Nagmumukhang guilty si Lisa sa mga ganyang pananalita mo. Alam mo, ganito ang obserbasyon ko kay Manang Claire, kay Auntie Claire. Pag Duterte, sarap na sarap siyang magsalita na baka may kinalaman, iimbestigahan natin yan. Pero pag sa unang ginang o kalyado nila, putik yung depensa nila. 999.999.9 billion flood control percent. Putik yan, grabe yung depensa. Si Manang Claire, kapag ka nagdidepensa yan, hindi lang Malacanang excuse me po. Hindi lang Malacanang. Kahit si Romualdez, si si Ko, ewan ko kahit sino. Grabe magdepensa yan. Tagapagsalita ng Malacanang, tagapagsalita na ng lahat yan in-exage ko lang. Pero minsan kahit hindi na siya ang magsasalita para dun sa tao, siya pa rin nagsasalita. Unahin mo, Sir Manang Claire, no hate sa personalan, gusto ko lang tanungin yung sinasabi ng newscaster o journalist ng Net25, bakit blankong papel yung ipinakitang kalahati at saka yung sinasabi niyong 3,000 na barangay na drug-free ba yun? No? Nasaan yung mga lokasyon ng mga 3,000 na yun? Diba? Sa NBI, sige, di kumuha ka, patingin kami. Oh. Magpasa hanggang ngayon, wala yun Yun yung inaabangan ko kasi napakalaking good news nun. Kapag talagang ang mga kababayan natin na 3,000 barangay, wow! Diba? O, patingin kami. Yon, kaya hindi ako nagtitiwala.
kapag ka may sinasabi silang accomplishment at wala silang ipinapakitang resibo at kung may resibo man sobrang labo, hindi mo ipinapakita mismo yung mga address, patingin, di ba? Oh. Eh ngayon wala na yon. Sino ba fake news? Matanong lang. Oh. Yan si Auntie Claire at marami pang ibang mga nakakatawang mga sinasabi yan. Kaya bilib na bilib ako kasi attorney yan eh. Sobrang talino ng taong yan. Kaya bagay na bagay sa kanyang tawaging Auntie Claire o kaya Manang Claire, no? Kasi nga legendary. Di ba? Iyan lang ang attorney ngayon na ganyan. Talino yan eh. Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? O, di ba? Imbis na sabihin niya, sige, kung meron mang kinalaman ng First Lady, susubukan nating imbestigahan yan kasi independent po ang ICI. Eh, hindi eh. Biglang may personal knowledge? Bala, tsaka na ba? Totoo ba yung sinasabi niyan? Sino ba source niyan? Excuse me po. Diba, no? Pero pag Duterte, no, ito yung example lang, hindi naman totoo, no? Mga Duterte, may kinalaman? Ganyan talaga yung mga yan, palabas-labas ng ibang bansa. Magtrabaho kayo. Talagang babanat ng mga maanghang yan pag Duterte. Ganyan yan. At hindi. Eh, ganyan siya gustong kilalanin ng tao. Ayun, tayo magagawa. Tuloy tayo. Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung O, yun naman pala eh. Eh, isa lang muna, di ba? Sa ICI. Tignan natin, eh, kung wala talaga, eh, bakit ganun? Eh, yung ano nga daw, yung Diskaya, ayaw na makipagtulungan eh. Kasi may tinuturo sila, may tinutumbok sila. Iba naman ang gustong itumbok ng ICI daw, di umano. Nabasa ko lang din yon, ano? Sana hindi totoo. Okay talaga. hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Ngayon, siyempre, itatanggi nyo, di ba? I mean, naiintindihan namin kayo. Kunwari, halimbawa lang, ako, involved ako sa isang contractor. Yan. Siyempre, itatanggi nyo. Natural yan. Naunawaan ka namin. Di ba? Pero ano ang normal na gawain ng hindi guilty? O di, imbestigahan nyo kami. Yun. Ganun. Siyempre, imbestigahan mo ko. Gusto mo, imbestigahan mo ako, Claire, kung may ghost project ako eh. Yun. Di, parang ganoon, di ba? Oo. Oh, kunwari, hindi ako guilting addict. Sasabihin mo ako, hindi. Drug test. Ayaw ko sa drug test. Hindi ganoon. Gusto mo, imbestigahan mo ako. Gusto mo, sabay tayo magpa-drug test. Wala nang problema. Ganon. Di ba? Ganon dapat. Di ba? Eh, ayaw nga nung ano eh. No. Oh, ayaw nga eh. Di ba? I hate drug test nga eh. Di ba? Hindi ako mukhang defensive. Pero pag, ay, anong drug test? Baka nagpe-fentanyl ka. Oo. Di ba? Oo, ano. Ibig na sagutin mo kung talagang gumagamit ka o hindi. Bumato ka. Di ba? Depensa mo sarili mo. Hindi ako gumagamit. Period. Magpa-drug test. No. Ano ba yun? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Lisa. Hindi natin alam kung inutusan niya si Claire ganitong sabihin or nagsasarili to si Claire. Ikaw ba, Claire, nagsasarili ka? Nagsasarili ka ng sinasabi mo. Di ba? Kasi kung nagsasarili ka, nilalagay mo sa alanganin ang First Lady. So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of assentment pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito Ayan, kita mo. Ang tanong, nakausap mo na ba ang Presidente at First Lady? Tandaan nyo Ayan, nakausap mo na ba? Yan. Sumagot si Claire, hindi niya to bibigyan ng pansin, sabi ni First Lady. Ayan, So, ibig yan. sabihin, nagkausap sila ni First Lady. Ah. Importante yan. Bakit importante? Mamaya sabihin ko. po ay hearsay evidence. Alam po natin ang First Lady ay abogado rin po. Oh, Sorry, abogado last na na lang po. pala. Yan. Ito. Dito Yung mga sorry, last question. Ha? Dapat ganito magtanong ang media. Ayan. Yung follow-up. Kasi nandoon sa follow-up, Ayan. yung pinaka katas, kumbaga. Pang pinali. Nandun yung linamnam.
O, tingnan Ayan. nyo yung tanong. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Wu? Yon. Ano ang relasyon nung Reynard ba yon, yung contractor na yon, kay First Lady? Ano ang dapat sagot? Kung kayo, halimbawa, kayo ay First Lady. Imagine niyo na lang. Kunwari, tas kaibigan nyo yung hindi nyo kaibigan yung contractor. Anong reaction nyo? Tapos tinanong ka ng ganyan. Siguro sabihin mo, wala namang relasyon, no? Di ba? Anong sagot? Sige nga, lagay nyo sa comment section. Ano isasagot ninyo? Hindi kayo close, hindi nyo kakilala, wala kayong pinagsamahan, wala kayong proyekto, ganyan. Sa madaling salita, pwede mo lang sabihin na, hindi ko naman kilala yan. Gano'n naman eh. Kailangan irekta mo kung talagang wala. Kunyari, ikilala mo ba si Zero? Hindi ko kilala yan. Di ba? Pero pag kilala mo, kilala ko yan. Tapos. Di ba? Diba? Ano ang sagot ng First Lady? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Yeah. Ha? Wala palang binanggit. Ano ba? Nag-usap ba si... kulang sa impormasyon si Manang Claire. Yun na eh. Yun na yun. Walang Diba? binanggit. Tinatanong, ano ang relasyon? Wala. Wala siyang binanggit. Kita mo? Nye. Isipin mo, pinagbibintangan kayong dalawa, may connection kayo dahil may anomalyang proyekto. Dapat importante yon. Dapat alamin mo o kaya tinanong mo. Umano, ha? Teka, ba't si First Lady? Di ba? Sabi na nga, ito na naman tayo eh, no? Malacanang. Dapat si PBBM lang, no? O kaya yung gawain ng Malacanang, First Lady. Bakit lagi? Ano na naman kinalaman ni First Lady? Kasi pinagbibintangan. So, tagapagsalita na rin siya ni First Lady. Okay, siguro, wala tayong alam sa ganyan. Baka nga siguro i-consider natin na may kinalaman po na pwedeng ipagtanggol ang First Lady kasi nga asawa ni PBBM. No? Okay, mali mo ganun. Di diba? umano. Tapos hindi nyo pinag-usapan? Di nga. Sige na nga, pagbigyan kita, hindi nyo talaga pinag-usapan. Hindi ba katakataka yun? Hindi kayo nagtataka? Oo nga, no? Kunwari ako, First Lady. First gentleman na lang. Sabihin sa akin, hindi ko kakilala. Hindi ko kilala yan. Hindi nga kami nagkita niyan once eh. Hindi kami nagkausap niyan. Wala kaming pinagsamahang proyekto. Hindi kami nagkakadil, hindi kami nagkakatext. Wala lahat. Wala kaming group chat, etc. Sino ba yan? Bakit inuugnay sa akin? Tama, diba? tama. Kaya mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Imbestigahan nyo pa yung Ilocos Norte. Wala kaming connection dyan. Yun. Yan ang una ko sasabihin dun sa spokesperson ko. Yan ang una sasabihin ko sa abogado ko. Wala kaming connection dyan. Pero, kung kami ay malapit ng kontraktor, anong sasabihin ko sa spokesperson ko? Pwede mo na sabihin. Sige, sabihin mo. Pero wala kami kinalaman sa project na yan. Magka-close kami, pero wala akong pakialam sa kanya. Ganun. Kaso, walang nabanggit eh. Walang nabanggit eh. Hindi ko alam. Basta, layo mo yung topic. Hindi natin na pag-usapan. Ano sasabihin ko sa abogado ko? Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang alam niya. Tingnan mo nga kung may nakahanap ng ebidensya. Wala, ganito talaga mga kapatid. Hanggat nalalabuan ng mga mamamagyang Pilipino sa mga paliwanag na mga ito, wala tayong parang, alam mo kasi bukas din naman ako. Sige, kung may paliwanag silang maayos, bakit hindi natin ipagtanggol? Kung wala naman talaga silang kasalanan, bakit hindi? Diba? Laging palyado eh. Dati nga kinakampihan natin eh, di ba? Marcos di pwede. Ang Marcos talaga, hindi yung corrupt noon kasi ang mga bilihin noon, mga mura lang. Kaya dapat may balik ang Marcos. Nung bumalik na, akala natin okay na. Wala namang nangyayari. Pagtatanggol mo pa ba? Sasabihin mo lang kung ano yung sa loobin mo, kung ano yung mga nakikita nating mali. Pero kung alam nyo ng mali, tapos ayaw nyo pa rin maglabas ng saloobin ninyo, pinagtatakpan nyo pa, yun ang masama. Ngayon dito kay Madam Lisa, ewan natin kung anong meron, no? Kung kakilala niya, kung kaklose niya, wala namang problema. Kung wala siyang kinalaman, pwede niya sabihin, kaklose ko. Pero wala kang kinalaman sa ginagawa niya. Ganun lang, di ba? No? Yun lamang po ang akin. Pero pag hindi kilala, hindi ko kilala. Ganun lang. Kaso masyadong pa showbiz. Showbiz.